Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Ping Lacson sa kanyang official Facebook page. Meron siyang panawagan na parang ito ata ang kanyang priority, I'm not sure. Yung flood control investigation, ano na ba? Tuluyan na bang isinantabi ang 18 ex-Marines? Sabi nyo, pabilisin ang mga mekanismo upang matugunan ang tumataas na presyo ng langis. Sabi niya, hindi lang emergency power. Gawin nating permanent amendment sa NRC at iksian ang panahon. Especially ngayong dahil may gulo sa Middle East. Hindi tayo makahintay ng 3 buwan bago masuspend ang imposition ng excise tax. Maganda naman. Kasi, papakita ito na para bang concern siya sa taong bayan na maapektuhan sa pagtaas ng presyo ng langis. I tell you, silang mga milyones ang network, mga milyones na yan, mga milyonaryo ito, kahit maging 100 pesos per litro pang ang gasolina, baliwala sa kanila dahil may pera. Ang kawawa, yung nasa laylayan. Kaya, tignan nyo, kailangan 3 months bago matanggal yung excise tax. By that time, wala na. Kaya lang, salamat po, Senator Ping Lacson, sa inyong panawagan. Kaya lang, may ibang panawagan kami, taong bayan, dahil mas grabe yung ginawa nila na yung pagnanakaw ng bilyones na pera ng taong bayan, isiniwalat na ng Brave 18 Marines. Parang wala lang. Although nagsalita siya na open ang 18 Marines, imbestigahan. Pero, meron naman siyang pero. Ayusin nyo muna ang testimonya nyo. Palagay ko, ano na lang yun. Opinion ko lang ito palusot na lang niya yun para hindi siya resbakan ng taong bayan na okay naman ako. Gusto kong imbestigahan. Kaya lang, may kondisyon ako. Yon. Ano yung kondisyon niya? Baguhin yung testimonya. Ano ba yan? Basa tayo sa mga comments Maganda sana, dati-dati nakikita mo ilan yung tumatawa sa kanya. Ngayon, wala na wala. Ping Lacson can see the total number of reactions to this post. Ayaw niyang mabuking na pinagtatawanan na siya ng taong bayan. Galit na ang taong bayan. Kung meron mang naniniwala sa kanya, nasa 10 to 20% na lang. 80 to 90% pinagtatawanan ngayon si Senator Ping Lacson. Kaya dito, hindi natin makita ang number of people's reaction. Kaya lang, mabasa natin sa mga comments. Halos lahat ng comments dito, negative para sa kanya. Nero, sabi niya, Blue Ribbon Comedy. Jonel, flood control naman. Next please. Bisayang, Waraynon, nag-iba na naman yung investigasyon mo sa flood control. Ang atupagin. Yan po ang sentimento ng taong bayan. Mali-malitang nawawala. Bilyones. Mas concerned kami dyan. Manuel Baba, yung flood control muna tapusin. Mukhang inililihis mo na naman, pogi. Arlene Bernabe, utang na loob, tigilan nyo na po ang pagdepensa sa mga magnanakaw. Aba. Johnny Beck Mariano, pataas ang presyo, mas mataas ang korupsyon. Correct. Benjamin Topacio, flood control ang gusto naming malaman kung ano nang kinalalabasan ng investigasyon ng BRC.
O yung yung BRC report niya, apat pa lang ang nakapirma. Nilalangaw na. Mga kapwa niya senador ayaw pumirma. Bakit? Wala eh. Paiba-iba, alanganin kung sinong ididin o ano. Alatadong mayroong pinagtatakpan. Tanong lang yun ha. I'm not sure. Bakit ayaw pumirma? O bakit yung 3 senador na dating nakapirma, nag-withdraw o binawi ang pirma? Subiri, Gatchalian, Ejercito. Pagbawi nitong 3, lahat ayaw nang pumirma. 3 lang ang pumirma na kasama ni Lacson eh. Yung Dilawan, Hontiveros, Pangilinan, and Bam Aquino. Sila lang. Oh, bakit hindi? Bakit kapwa nyo senador ayaw pirmahan ang Blue Ribbon Committee report? Ibig sabihin, there is something fishy. May kaduda-duda. Ay nako. Jacob, kwento. Sino ang mastermind sa flood control? Saan ang bilyon na ninakaw? Nabalik na ba sa pundo? Oh. Wala. Jing Dasera, Sir, pabilisin nyo din po ang justisya sa flood control. Kawawa po kaming simpleng tao na nagbabayad ng buwis tapos kurakutin lang. Kaya namin mapagtiisan, Honorable Senator Lacson, yung pagtaas ng presyo ng langis. Bakit? Simple lang eh. Ako, may sakyanan. Ay, hindi na ako gagamit ng sakyanan. Maglakad. Kung malayo, magsakay. Di. Yung pagtaas ng presyo ng bili, hindi. Magtipid. Ganun lang ang solusyon. Pag itong krisis sa langis, magtipid tayo. Kaya lang, ang Pangulo nanawagan ng pagtitipid. Wala naman, he does not walk the talk. Pagtitipid, sabi niya, nagparty sa Malacanang. Huwag nang magbiyahe sa ibang bansa, siya naman nagbiyahe. 2 private plane pa ang chinarter niya. Nagbayad ng, I think, 64 million sa 2 aircraft plus gastos sa hotel. Ay, ako. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ang natagaan na mo gyero sumagatok na ni Karo. Pitong ko, tura mas usino din eh. Agi na ito naman ito, nagagahar na ano na ito. So muna ni ang gitukod ni ante nga pag-atopan karon. Ba't ba ano yan, man to? Yung sa tumawag ng tangas, pinalunggab ka mga bata. Mababa, manabalay. Ang ipanaw sa... Ano ko ito ah? So dugay na gid ni ang balay ni ante nga gitukod kay ang silupin nga yang giatop na nga gisi na gyud. Kumahi kita. Hoy. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatagan og gyero si ante. Amat sa Ginoo sa nagahatag sa sin nga nakatop na gid ko nga dugay na gid ni. Walo na kabulan ni aya na atopin. Ako na yung gimuan. O si ikaw na ante ani ang nagpatukod. Sa imong balay ikaw na ang nagtukod Oo. ani. Ako na.
Si auntie daw ang nagpatindog sa iyang balay ani. Hindi naman gud 8 ka bulan, 8 ka bulan sa imong pagpatindog sa imong balay ante, bago pa karon na atupan ni. Bago pa. Pud manggod sa kalisod. Busa wala ayap pa nila atupin sa pangayo namo sa Salamat kayo ante. salamat.